Maging sa Pilipinas, kabi-kabila ang pagtitipon ng mga kritiko at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kaarawan. Binati siya ng mga nasa labas ng kanyang bahay sa Davao City at ng mga nasa peace rally sa Davao Freedom Park. May nag-unity bike ride naman sa General Santos City at motorcade sa Coronadal City. May pa-cupcake naman sa Mañanita Rally sa Danau City, Cebu, kung saan nagpunta si Davao City Mayor Baste Duterte. May mga nagtipon din sa iba pang lungsod, kabilang sa New York sa Amerika. Paalala naman ng ilang nagtipon din kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangang panagutin siya sa mga extrajudicial killings. Kabilang sa nagbitbit ng mga placard at kanilang bersyon ng birthday cake ni Duterte sa Liwasang Bonifacio, ang ilang grupo kasama ang mga naulila ng Duterte drug war. Hiling nila makonvict si Duterte sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Dugo ang birthday cake at birthday wish na papanagutin si Duterte ang dala naman ng mga nagtipon sa Department of Justice. Samantala, idinaan naman ng palasyo ang pagbati kay Duterte sa isang kanta. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Bigat na traffic ang naranasan sa ilang lugar sa unang araw ng kampanya para sa mga lokal na posisyon. Kasabay niyan, ikinasa rin ang pagbabaklas sa mga poster na mali ang sukat at wala sa tamang lugar. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Maagang nagbaklas ang COMELEC at MMDA ng mga political poster na wala sa tamang lugar o mali ang sukat ngayong unang araw ng local campaigns. Sa Pretil Market pa lang ng Tondo, Maynila, napuno na ng tarpaulin ng isang truck. Katuwang ng COMELEC ang Eco Waste Coalition at Bureau of Jail Management and Penology. Sinuyod din ang mga wala sa tamang kabitan o mali ang sukat sa Quezon City. Gayon din sa Caloocan City. Susulatan ng local COMELEC offices ang mga kandidatong nasa poster na kinakitaan ng paglabag. Idodonate ang mga tarp sa pwedeng mag-recycle. Susulatan na namin sila, bibigyan na namin sila ng order to remove. At pag 3 araw pagkatapos hindi nila tanggalin yan, show cause order na yung susunod na matatanggap nila. Katanggap na sulat ay hindi sila nagtanggal. Doon papasok ang violation, disqualification o kung hindi naman ay election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Pagbibida ng COMELEC, matiwasay ang unang araw ng local campaign bagamat may ulat ng pagsikip ng traffic sa ilang syudad. Sa mga susunod na araw, magmumonitor kami kasama ang MMDA at mga local government unit. Iwasan naman po natin mag-cause tayo ng traffic. Para naman hindi ma-traffic, hindi mag-i-issue ang MMDA ng permit sa mga motorcade maliban kung Sabado, Linggo o holiday ito ikakasa. No motorcade zone naman ang EDSA. Samantala, tapos na ang pag-imprenta ng mahigit 68 million na voters information sheet na ang ilan ay sinimulan ng ipamahagi. Bawat botante ay makatatanggap ng 4 na pahina na guide na naglalaman ng pangalan at presinto ng botante, pati na listahan ng mga kandidato at instruction kung paano bumoto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sinong best friend mo? May nakilala kaming bata sa Bukidnon ng BFF, isang kalabaw. How? Na kalabaw. Ang best friend ng batang si Jewel, mabait, maamo, at masipag daw. Ito ang kanilang alagang kalabaw, si Kaw Kaw.
Laging araw sila nagbabanding sa kanilang bukid sa Libon na Bukidnon. At sa tuwing uuwi si Jewel galing eskwela, excited daw siyang sinasalubong ng alaga. Nagulat ako at masaya kasi madaming natuwa. Si Kaukaw kalabaw daw talaga ng tsuhi ng kanyang ina. Dati pinagbabawalan pa raw si Jewel na lumapit kay Kaukaw. Di pa po ako nagtitiwala po kay Kaukaw kasi mataas po yung sungay niya, baka masungat. Pero si Jewel palihim palang nakikipaglaro sa alaga. Linalapitan ko siya. Kaw, laro tayo, Kaw. Sinabi niya sa akin, ganito lang. Hanggang sa mapansin na lang nila, naging close na ang dalawa. Basta marinig niya talaga yung boses ni Jewel, sobrang excited na po siya. Excited siya, baka siguro alam na ni Kaukaw na si Jewel, inaalagaan siya, minamahal siya. Masaya po ako, nakalaro ko si Kaw at nagbabanding kami. Kaya kayod kalabaw daw ang pag-aalaga ni Jewel kay Kaukaw. Hindi ko po siya pababayaan hanggang sa pagtanda ko. Alam niyo ba ng mga kalabaw, pinakilala sa Pilipinas noon pang 300 BC ng mga Malay at Chino na naninirahan sa ating kalupaan? Mula noon, naging kaagapay sila ng ating mga magsasaka sa mga sakahan. Kaya sila'y naging simbolo ng kasipagan nating mga Pilipino. Malaki din ang papel na ginagampanan nila sa buhay ng marami nating kababayan. Nagbibigay kasi sila ng karne at gatas at nagsisilbing transportasyon sa mga kanayunan. Kaya naman para ipagdiwang ang kahalagahan ng mga kalabaw, may taunang pista sa isang bayan sa Bulacan kung saan pumaparada ang mga bida ng sakahan. Tuwing Mayo, pinagdiriwang sa Pulilan, Bulacan ang Carabao Festival bilang bahagi ng kapistahan ni San Isidro Labrador. Ang patron ng mga magsasaka, ang isa sa mga highlight ng pista ang pagpaparada ng mga pinalamuti ang mga kalabaw. Sila rin ay pinapaluhod bilang paggalang kay San Isidro. Yan po siya nakaluhod. Ayan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Make it comedy pero with reflections. In times sa Lenten season, ang aral na hatid ng upcoming film na Samahan ng Mga Makasalanan na mapapanood na natin sa big screen sa April 19. Makakasama natin dyan si David Licauco na na-challenge raw sa kanyang role lalo't introvert in real life. Makichika kay Nelson Canlas. Ika nga, walang taong perpekto dahil lahat nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan. Papadala kita sa pinakamakasalanang lugar kung saan yung mga paring pinadala namin ay sumusuko. Pero paano kung isang dikon na naghahangad na maging pari, maharap sa matitinding hamon at napaliligiran ng mga taong makasalanan? Welcome to the Pokpok Play! Lahat ng service meron kami. Welcome to Santo Cristo San. My initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played a role na priest. I mean, it was mostly romantic. Hindi lang daw ang acting skills ang nasubok kay David Licauco, kundi maging ang kanyang pagiging introvert sa paggawa ng comedy film na handog ng GMA Pictures, ang Samahan ng Mga Makasalanan. It was exciting for me, to say the least, kasi syempre, again, you're portraying a different character and, alam mo yun, like, kailan ka ba magiging pare sa buhay mo? Hindi mo ako suplado, introvert lang, di ba? Try my best, but then, sometimes talagang pupunta pa rin ako sa sariling sulok ko at mananahimik. Tamang-tama nga raw ang pelikulang mapanood simula sa Sabado de Gloria. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Kapag may naniniwala, pwedeng magsimula. Para daw mas mapaigting pa ang ating reflections for the Holy Week. I think in life, it is okay to commit mistakes as long as you learn from your mistakes. And then eventually, hindi mo na siya gagawin ulit. So I think it's always better to know kung bakit mo siya nagawa. And then from there, you learn from it. And then eventually, for sure, hindi mo na siya gagawin in the future. Sa MediaCon, present ang co-stars ni David na sina veteran actor Joel Torre, Kapuso stars Buboy Villar, Charis Solomon, Lizelle Lopez, Jay Ortega, at marami pang iba.
Nandun din ang GMA executives na sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at SVP for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Valdelion. Sobrang nakakatawa pero heartwarming din at maiiyak ka rin at times dahil makikita mo na kahit sa anong sitwasyon, laging may pag-asang magbagong mga tao. Laging don't lose hope. And it's a very feel-good movie talaga. Kaya lalabas ka ng sinehang nakasmile. Natukso rin si David sa eksena nila ni First Lady of Primetime, Sanya Lopez. Naggagampanan ang role ni Mila, ang tinaguriang tukso ng bayan. Iniisip mo ba ako? Parang nahiya ako for Sanya. Na parang naka-bikini ba yun? Na naka-bikini siya, parang shucks, nakakaya, parang hirap na ginagawa niya ngayon diba? Yun lang naman, tsaka nagulat ako na, sexy, di ba? Tahimik lang, very nonchalant, di ba po? Pero, ang cute lang na marunong siya makisama at hindi rin po ako nahirapan. Ang Samahan ng Mga Makasalanan, mapapanood na sa April 19. Rev! Ang sama mo makatingin na. Bester! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Halos kapapasok pa lamang ng warm and dry season o tag-init pero damang-dama na ang tumitinding alinsangan. Ngayong araw, umakyat sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Pinakamataas yan ngayong linggo at mula nang ideklara ang tag-init itong Miyerkules. Ngayong weekend, matinding alinsangan din ang dapat paghandaan, lalo na ng mga taga-Dagupan City dahil papalo yan sa 45 hanggang 46 degrees Celsius. Nasa 40 hanggang 42 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Bicol Region at iba pang lugar sa Mindanao. Sa Metro Manila, 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, nag-dissipate o nalusaw na ang low pressure area na lumapit at nakaapekto sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Pero dahil sa easterlies at posibleng pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ngayong weekend, may mga pag-ulan pa rin mararanasan kahit tag-init. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na bandang hapon. Halos ganito rin sa linggo kaya maging handa sa banta ng baka o landslide. Sa Metro Manila, tanghali hanggang hapon ngayong weekend may tsansa ng localized thunderstorms. Patay ang isang bata at kanyang mga magulang nang pagbabarilin sila sa kanilang tindahan sa Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na 4 na suspect na lulan ng 2 motorsiklo ang namaril. Nasa kote ang 2 sa kanila sa isang manhunt operation. Ayon sa mga pulis, magkapatid sila na dati nang naghagis ng granada sa mga biktima na nakaligtas noon. Isa sa sinisilip na motibo, ang hindi umano mabayarang utang sa mga biktima na umabot na sa halos 1 milyong piso. Lumabas din, pinapaalis sila ng mga biktima sa kanilang bahay na ginawa noong collateral sa utang. Nasa kustodiya ng PNP ang 2 suspect habang inihahanda ang reklamong multiple murder laban sa kanila. Tumangging magsalita ang isa sa mga suspect habang itinanggi naman ng isa pa ang paratang. Patuloy ang paghahanap sa 2 pang suspect na nakatakas. Sa pagsugod ni Lolong sa Maynila kagabi ay nakilala na rin ang mga bago niyang kakampi at kalaban. Bagong magpapatibok sa kanyang puso naman ang gagampanan ni El Villanueva, who recently survived a near-death experience sa Switzerland. Makichika kay Aubrey Carampel. Papatayin kita! Siksik, liglig, at umaapaw sa emosyon at aksyon ang pagtatapos ng unang yugto ng Lolong Bayani ng Bayan. Lolong! Ito ang huling regalo ko para sa'yo! Ivan! Hayop ka! Pero kung akala ng mga kalaban, katapusan na ni Lolong. Alegrado na tayo. Tapos na. Nadispatch ako na siya. Imposible pa mabuhay yung hayop na yan. To the rescue kay Lolong, ang kanyang dambuhalang kaibigan na si Dakila, na dinala siya sa Maynila. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng Lolong Season 2, Pangil ng Maynila, ipinakita kung paanong babangon muli si Lolong. Dali, iligtas natin! Kawawa naman!
Ang bagong salta, may bagong pamilya at mga bagong mga kakampi. Ako si Manuel. Kaibigan ako. Nariyan pa rin ang mga dating kaaway na madadagdagan pa. Kinuha ako ni Manuel bilang isa sa mga tauhan niya. At sa loob ng 7 taon, nagsanay akong humawak ng baril. Iniisa-isa ko mga taong halangang kaluluwa. At ang mga alagad ng taong kinasusuklaman ko, si Julio Figueroa. Si Lolong version 2.0 puno ng puot at nais magiganti sa mga taong sumira ng kanyang buhay. Pero handa pa ring tumulong sa mga taong biktima ng kasamaan. Sa gitna niyan, tila may bago ring magpapatibok sa puso ni Lolong. Si Tetet, ang karakter ni El Villanueva na first time raw makatrabaho si Ruru. I will be playing Tetet. Isa siyang waitress sa isang bar. Napakasipag niya. Madiskarte siyang tao. Looking forward daw si El na maging busy muli sa trabaho dahil sa naranasang near-death experience last month nang magbakasyon sila kasama ng boyfriend na si Derek Monasterio sa Switzerland. Unforgettable and traumatizing kung ilarawan naman ni El ang nangyari sa kanya. Kasi peak yun eh. So akala ko mapupunta na ako sa pinakababa or maybe malaglag na lang talaga ako or hindi ko alam. Akala ko like last moments of my life na yun. But at the same time, nasa survival mode ako na naghahanap ako ng makakapitan. So parang tinatry ko i-stop. So the whole time na pababa ako, naghahanap lang ako ng kakapitan ko. Kabadong-kabado ako. Hanggang ngayon, nagiging emosyonal si El pag binabalikan ang near-death experience, lalo at nangyari raw yun sa mga panahong may pinagdadaanan din siya. Hindi lang daw kasi ito ang unang pagkakataon na nalagay ang buhay niya sa peligro. Pag nakita mo talaga yung video, parang pinakita talaga sa akin ni Lord kung ano itsura ko, mamamatay ako. So parang, I think this is Him telling me na I need to appreciate life more. Life-changing talaga siya, Miss Aubrey. Parang, it's a message na binigay talaga sa akin ni Lord. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Janina. Salamat sa iyo, Janina. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.